Gabi-gabi akong naglalako ng balot. Sanay na ako sa katahimikan, sa malamig na hangin, at sa mga madidilim na kalsada. Sa 5 taon ko sa pagtitinda, halos kabisado ko na ang bawat kanto't mukha sa barangay. Isang gabi, matumal ang benta. 10:00 na, pero kalahati pa lang ang naibebenta ko. Nagpasya akong dumaan sa pinakadulo ng barangay, isang lugar na bihira ako ng daanan. Nandun kasi ang lumang bahay na nasunog noon. Sabi-sabi, may matandang babae daw na naiwan sa loob. Matagal na yon, pero hanggang ngayon, walang gustong tumira roon. Wala ring dumadaan. Tahimik ang kalsada nang marinig ko ang boses. "Boss, balot!" Napalingon ako. Sa itaas ng sirang bahay, may bukas na bintana. May ilaw at may matandang babae. Nakasuot ng duster. Hindi ko maaninag ang mukha pero parang nakangiti. "5, yung may sisiw." Lumapit ako. Inabot ko ang itlog sa bintana. Hindi ko nakita ang buong katawan niya. Pero ang kamay niya, manipis, mainit, at parang maabo. Nag-abot siya ng bayad. Eksaktong halaga. Walang salita. Paglingon ko pabalik sa kariton, napatingin ulit ako sa bintana. Wala na ang ilaw. Sarado na ang bintana. Kinabukasan, nakasalubong ko ang isa pang vendor. Nakwento ko yung nangyari. Sa dulo, tanong niya. Wala nang tao ron. Matagal nang nasunog. Yung matandang nakatira, natagpuan pa raw na nakayakap sa ref. Ayaw iwan yung bahay kahit tinutupok na ng apoy. Hindi ako nakapagsalita. Buong araw akong balisa. Pagdating ng gabi, nag-ikot ako sa ibang ruta. Iniiwasan ng bahay. Pero habang naglalakad ako sa kabilang kalye, may batang lalaki na lumapit sa kariton. Tahimik lang siya, nakatitig. Pagkatapos ay nagsalita. "Kuya, hinahanap ka ni Lola." Napakunot ang noo ko. Sinong Lola? "Yung mahilig sa balot. Sabi niya, babalik ka." Bago pa ako makatanong ulit, tumakbo ang bata papunta sa dulo ng barangay. Doon sa bahay na wala nang dapat nakatira,